tumanggap ng inyong mga katanungan. Sam Medinilla, Business Mayor. Good morning, ma'am. Meron pong mga senatorial candidates na nagpo-propose na mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal na? Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero to ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Thank you, Yusek. Follow-up question lang po. May mga lawmakers na po kayang nakipag-coordinate sa Malacanang para i-push yung legislation at kailan po kaya balak ng Palas na i-push yung legislation? Sa 19th Congress or sa next Congress? Malamang sa next Congress na po kasi magkakaroon muli. Dahil nga po ito ay nahadlangan ni Senator Cynthia Villar. Magkakaroon muli propose amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Kung may problema man po sa sinasabing NFA sa mga nagpapalakad, hindi po ba dapat ang tanggalin ay yung mga NFA na pinagdududahan, ang kredibilidad at integrity, hindi ang power ng NFA? Thank you po. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Good afternoon po. In connection doon sa third good news natin, following the arrest of the three three suspects in the kidnapping slay case, the Philippine National Police has formed a joint anti-fake news action committee to reinforce its commitment to truth in information. Does the Palace agree with the move of the Philippine National Police that there are efforts of misinformation and disinformation that threaten public trust, peace, and national stability? Yes, opo. Napakaganda po niyang gagawin. Dahil kanina lamang po ay nagkaroon po tayo ng pagmi-meeting kasama po ang CDICT Secretary Aguda, kasama po ang Pangulo, at pinag-uusapan po kung paano talaga pong mapapahinto itong fake news. Kamakailan lamang po ay nalaman din natin itong good news natin na nahuli na nga po ng PNP Anti-Kidnapping Group ang tatlong suspect dito sa nasangkot sa kaso na ni Mr. Ke. Pero meron pa rin mga fake news peddlers na nagsasabi na ang mga nahuli daw ay mga fall guys lamang. Ito ay napaka hindi maganda
na mula sa mga fake news peddlers o sa ibang mga tao na nagsasabi na ang ibinabalita mismo ng gobyerno at ng mainstream media ay fake. Kaya lahat po tayo, hindi lamang po ang pamahalaan, hindi lamang ang administrasyon, pati po kayo lahat sa mainstream media at mga responsible social media content creator. Magtulong-tulong po tayo na sugpuin ang fake news na ito. Dahil sabi nga natin, kapag ang fake news ay lumaganap, mismo sarili nating pagdidesisyon ay maaari na tayong magkamali dahil ito ay impluwensya lamang ng fake news. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, in relation to the sectoral meeting that you had, I believe hours ago or within the ngayong araw po yung DICT meeting. Meron pa po ongoing. Lumabas lamang po ako. Okay. Pero meron na po bang mga direktibang nilabas ang Pangulo patungkol dun sa sinasabi ninyong paglaban sa disinformation? Meron po. Pero hanggat hindi pa po natin ito nadidetalye o nakukumpleto, hayaan niyo po munang hindi ko muna to sabihin. At kapag po nakumpleto na po ang mga detalye at kaya na po itong i-implement, ibibigay po namin sa inyo ang mga detalye. Pero bago po kayo umalis para sa briefing na ito, ano na po yung mga pwede nyong ibahagi? Kahit yung mga points lang na na-raise. Basta ang direktiba po ng Pangulo, sawatain, pigilan ang fake news. Marami na po, hindi lamang po ang Pilipinas ang nagsasabi, kahit po yung ibang mga firms mula sa ibang bansa, nagsasabi na po na dumadami po talaga ang fake news dito sa Pilipinas. So, hindi na po ito biro. Dapat po talaga itong bigyan ng pansin. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yussi Claire. Connected po ito sa question. Ito naman po ay sa fake accounts. Kong Dong Gonzalez and JJ Suarez expressed alarm over a report by Reuters that 1/3 of social media accounts discussing Duterte's ICC case were fake. The report claimed ghost accounts and paid influencers were part of an organized effort to defend Duterte and shape public opinion before the elections. Where does the palace stand on this report, and when will users start seeing the results of government's efforts against the surge of fake accounts? Katulad ng aking nasabi, we just had a meeting, sectoral meeting a while ago, and there is still ongoing meeting with the President. So, kung ano man po yung detalye po, ang masasabi ko lamang po, madiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taumbayan.